Ang tradisyon na ito na may inspirasyon ng kulturang Tsino na paghahain o paglalagay ng 12 swerteng prutas o 12 lucky fruits bilang pag-akit ng kasaganahan sa susunod na taon ay isang permihan ng kaugalian ng mga Pilipino tuwing sasapit ang bisperas ng New Year. Ito ay dahil sa paniniwala na kung ano man ang mayroon sa iyong hapag sa pagsapit ng unang araw ng taon, ito ay sinasabing mangyayari at mauulit sa susunod na buong taon. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang mga videos. Ang 12 prutas na ito ay sumasagisag sa kasaganahan at suwerte sa maraming aspeto. Disyembre 29 pa lang ay marami na sa atin ang nagpupuntahan at bumipila sa mga palengke o supermarket upang masigurado na may mailalagay tayo sa ating mga fruit basket o tray sa gitna ng ating mga hapagkainan. Ito ay para i-welcome ang good vibes, prosperidad at kayamanan sa ating mga tahanan. Ang mga prutas na ito ay angkop na simbolismo ng prosperidad at kayamanan. Pero akin lamang paalala, sa pagsasagawa nito ay huwag kakalimutan na samahan ito ng kasipagan at pagsisikap sa buhay. Ituring ang mga ito bilang pandagdag sa tsansa ng swerte at kasaganahan. Bukod pa diyan, mabuti din sa kalusugan ng pagkain ng prutas kaya naman marami na din ang nahihilig dito. Ayon sa tradisyon ng Tsino, ang mga prutas na ito ay hindi lang para sa pag-display at pagkain, kundi ito din ay may mga malalim na kahulugan at simbolismo. Narito ang kahulugan ng bawat prutas na dapat mong ihain sa pagsalubong sa bagong taon. Una, ang pinya o pineapple ay sumisimbolo sa swerteng paparating at nire-representa nito ang prosperidad at kayamanan. Ito ay itinuturing na swerte sa kultura ng mga Tsino. Sa salitang Hokkien, ang tawag para sa pineapple ay onglay na halintulad sa salitang good fortune at papadating na prosperidad. Pangalawa, ang mansanas o apple para sa peace at harmony. Sa kulturang Tsino, ang salita para sa apple o mansanas ay pingguo na isang katunog o homophone para sa salitang ping na ang ibig sabihin ay kapayapaan at kakalmahan. Kaya naman ang apple o mansanas ay sumisimbolo sa isang paghahangad ng kapayapaan. Pangatlo, ang orange ay para sa kaligayahan, suwerte at kasaganahan. Ito ay tradisyonal na simbolismo ng magandang kapalaran. Dahil ang salita para sa orange sa Tsino ay katunog ng salitang wealth o kayamanan. Ang kulay din nito ay sumisimbolo sa ginto na siyang simbolismo ng swerte, kaya ito ay naging popular na ilagay sa hapag ng mga Tsino. Pang-apat, ang saging ay para sa pagiging isa o pagkakaisa at para sa kaligayahan sa pamilya. Sa tradisyon ng mga Tsino, ang saging ay kinokonsidera ng isang sagradong alay na prutas kay Buddha. Ito ay nilalagyan din ng pulang simbolo na ang kahulugan ay dobleng kaligayahan. Panglima, ang pakwan o watermelon ay para sa prosperidad at abundance. Ang mga pakwan ay sumisimbolo sa buhay at pag-ibig, kasaganahan at pagkakaroon ng mga supling. Ito din ay ginagamit upang humiling ng masayang pag-ibig at maayos na estado ng kalusugan. Pang-anim, ang mangga ay para sa mas matibay na relasyon sa pamilya. Ang puno ng mangga ay isang simbolismo ng pag-ibig, kayamanan, pagkakaanak at mahabang buhay. Alam mo ba na sa bansang India ay ginagamit ang mga dahon nito sa seremonya ng kasal sa paniniwala nila na masisigurado ang pagkakaanak ng bagong mag-asawa? Pang-pito, ang mga lychee ay para sa kaligayahan at good fortune. Ayon sa mga sinaunang Tsino, ang lychee ay isang simbolismo ng pag-ibig, kagandahan at kaayusan ng katawan.
Pangwalo, ang mga lemon naman ay prutas na kontra negatibong enerhiya. Ang isang lemon ay simbolismo ng pag-asa, walang hanggan, kaligayahan at pangontra sa evil spirits. Ang puno nito ay sumisimbolo din sa pagiging masagana at pinaniniwala ang proteksyon sa anumang demonic attack. Dagdag pa dito, alam mo ba na ang pagbigas sa katas ng lemon at ang paglanghap ng citrusy na amoy nito ay nakakapagpagaan ng pakiramdam at umaakit ng positibong enerhiya? Pangsyam, ang avocado ay sumisimbolo sa prosperidad, pag-ibig, fertility at kalusugan. Ang kulay na purple at berde nito ay sumisimbolo sa prosperidad. Pang-10, ang grapes ay para sa abundance at fertility. Sa kulturang Tsino, ang mga ubas ay sumisimbolo sa kasaganahan ng pagkain at material na kasaganahan. Ito ay representasyon din ng tagumpay at kasaganahan na siyang dadating sa isang tao sa takdang panahon. Pang-11, ang pomegranate ay para sa fertility at siyang nagtataboy ng evil spirits. Sa China, ang pomegranate ay kadalasang nakaguhit sa kanilang mga ceramic art na siyang simbolismo ng fertility, abundance at isang blessed future. Isang popular na regalo naman sa kasalang hinog na pomegranate na simbolismo ng pagkakaanak. Ang pulang kulay ng mga buto nito ang siyang umaakit ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Pang-12, ang pomelo. Ang pomelo tuwing Lunar New Year pagsapit ng Enero hanggang Pebrero, ang mga ito ay idinidisplay sa mga bahay sa bansang China at kinakain para sa swerte. Ang salitang Chino para sa pomelo ay binibigkas na yu, na ang ibig sabihin din ay to have, na siyang sumisimbolo sa good fortune, kalusugan at kaligayahan sa tahanan. Ngayon na nalaman mo na ang mga popular at tunay na sinisimbolo ng mga prutas na ito, ay huwag ding kalimutan na ang tunay na diwa din ng pagsasagawa ng mga ito ay upang punuin ang ating mga puso at isipan ng kapositibuhan para sa taong paparating ay napupuno tayo ng pag-asa at makakayanan natin na positibong harapin ang lahat ng hamon ng buhay na siyang magiging daan natin tungo sa tunay na tagumpay. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.